Ang kinatatakutan lang naman natin guys sa insurance ay ma-scam tayo tulad nung araw na ang binabayad natin sa insurance ay kusa nating inaabot na cash doon sa agent. So ngayon ito namang agent ay dahil sa nasisilaw sa naipon nilang koleksyon mula sa mga insured ay hindi nila ito nire-remit doon mismo sa opisina ng mismong insurance. Bilang isang seafarer o seaman dati, isa rin ako sa mga seafarer na nag-alala dati kung paano ako magkaroon ng sariling income o magiging secured yung magiging buhay ko pagka nag-retire ako sa pagbabarko. Sa video ko na to, meron akong i-share sa inyo kung bakit nga ba natin paghandaan yung buhay natin pagdating ng panahon na wala na tayong trabaho o income sa sarili natin. Kaya habang maaga pa at habang mga bata pa tayo, kailangan natin itong paghandaan, lalong-lalo na yung ating kalusugan. O bago pa tayo magretiro, dapat meron na tayo nito at pinaghahandaan na natin bago pa tayo mawala ng sariling income. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si John Rizalot, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator na meron na tayong 6 na taong experience sa pagpapatakbo ng ating sariling motorshop dito sa Naval. Pero ito muna yung kwento. Dati, nung nag-umpisa ako magbarko, naisip ko na yun na dapat pala yung isang OFW simula nung na-experience ko yung pagbabarko dahil sa ang na-experience ko sa pagbabarko ko sa kumpanya namin, realize ko at nakikita ko sa aking mga kasamahan na unti-unti silang nag-resign o huminto sa pagbabarko doon sa kumpanya namin. Wala kaming makukuha na parang retirement fee. So kung hindi talaga tayo mag-ipon ng sarili, wala tayong makukuha na mula sa kumpanya na ipon o benefits pagka nag-retire na tayo dahil sa sistema ng kumpanya namin, lahat ng dapat ibibigay sa atin for retirement ay binibigay na nila kasama sa ating buong sahod ng isang buwan. Kaya bilang isang seafarer, kung mag-isip ka talaga na dapat nating paghandaan ang kinabukasan, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Kaya ko ginawa itong video na to para doon sa mga baguhan, lalong-lalo na sa mga nagbabalak pa lang sumampa ng barko o mag-OFW na dapat alamin na natin o kailangan nating paghandaan ang ating paghinto o pag-retire balang araw. Kasi pagka huminto tayo na hindi tayo handa at wala tayong naipon, darating ang panahon na mamumulubi rin tayo. At habang lumipas ang mga ilang taon na akong nagbabarko, naisipan ko na dapat meron pala tayong pansariling insurance ang isang OFW na lalong-lalo na sa kumpanya namin ay binigay na lahat ng benefits at wala na kaming makukuha pagka nagkaretiro tayo. So ngayon, napag-isip-isip ko nung araw kung balikan natin, year 2008, nag-umpisa tayong magbarko, kung ano ba talaga ang magandang insurance na dapat kong kukunin. So ngayon, dahil sa napakadaming nag-testimony na yung ibang mga kakilala natin ay na-scam sa mga insurance, kaya huminto na lang ako sa pagbabarko, nagka-experience ako ng 13 years sa barko, ay hindi talaga ako kumuha ng insurance. So yun yung isa sa pinaka naging problema ko nung araw dahil napakahirap na kumuha ng legit na insurance na mapagkatiwalaan talaga natin na hindi tayo i-scamin. Pero sa video ko na to, i-share ko sa inyo kung gaano ito kahalaga sa buhay natin. Ang kailangan lang ay humanap tayo ng napakagandang insurance, ay stable siya at hindi siya nangi-scam. At meron akong ikukwento sa inyo na meron akong nakilala dito sa probinsya namin, dito sa Naval, na na-experience niya na matagal siyang nag-abroad sa ibang bansa. Land-based siya. Ngayon, dahil sa sobrang tagal niya doon sa ibang bansa, ay nakapagpundar siya ng napakadaming properties. May nabili siya mga lupain, nakapaggawa siya ng bahay, nakapag-invest siya ng iba't ibang mga properties sa lugar nila, nakapagpatapos na yung mga anak niya sa kolehiyo, at marami siyang naipundar sa kanyang pag-abroad. At lumipas yung mga taon, nag-retire siya dahil sa kanyang edad at tumanda na siya, nag-for good na siya sa lugar niya, at dumating yung panahon na nagkasakit siya. So dahil sa wala siyang insurance, ang ginawa niya, nagbenta siya ng isang property niya. Napagamot niya yung sarili niya, gumaling siya, at ang kwento niya, tumagal at tumagal, tumanda at tumanda raw siya, ang tao talaga ay nagkakasakit. Hindi talaga natin maiwasan na hindi tayo magkakasakit. Magkakasakit at magkakasakit talaga tayo. Ngayon, nung unang nagkasakit siya na ibenta niyang isang property niya at dumating sa punto na nagkasakit uli, na ibenta niya naman yung isa niyang property. At hanggang sa naging ganun ang cycle, naging tumanda siya ng tumanda, hanggang sa naubos lahat ng mga ari-arian niya sa kakabinta sa pagpapagamot ng sarili niya. So yan yung nag-udyok sa akin na kumuha talaga ako ng insurance. Meron akong kakilalang isang legit na insurance dito sa Naval na siya yung agent dito sa probinsya namin. Isa siya sa agent dito sa probinsya namin dito sa Naval. At ang kagandahan pagka meron tayong insurance, nang una,
hindi naman natin pinangarap na magkasakit, pero darating at darating yung panahon na magkasakit tayo, meron tayong mapupuntahan at meron tayong masasandalan sa pagpapagamot ng sakit natin. Ang kagandahan doon sa medyo bata pa na kumuha ng insurance ay mababa pa yung monthly na babayaran nyo sa insurance. Dahil sa ang insurance ay nagko-compute yan sila, nagbabase yan sila sa edad ng i-insured. So ngayon, mataas din yung babayaran mo sa isang buwan. Kaya ako, dahil sa na-experience ko ito, na kung kailan ako huminto sa pagbabarko, sa meron ako nakikilalang legit na agent, at ang kagandahan din kung meron tayong insurance, pagka merong hindi inaasahang pangyayari, ay meron tayong matatakbuhan. At ang insurance kasi ay merong iba't ibang klase yan. Merong health insurance, meron ding insurance sa mga negosyo, meron ding family insurance, at meron ding insurance na nag-iipon lang tayo. Kaya ko ito sinishare sa inyo dahil sa madami ang advantage kung meron tayong insurance, lalong-lalo na sa mga beneficiaries natin, na ipapasok natin yung pamilya natin, yung asawa natin, yung mga anak natin. Kung meron mang hindi inasahang mangyayari sa atin, ay meron silang matatanggap. Meron tayong maiiwan sa kanila. At bilang isang marino na meron ding experience na nagtrabaho sa malayo, ay napakahalagang dapat meron tayong insurance. Dahil sa kung meron mang hindi inasahang pangyayaring mangyari sa atin sa paglalakbay natin sa malayo, ay merong maasahan at masasandalan yung pamilya natin. Lalong-lalo na dahil sa tayo yung inaasahan nila, kaya napakahalaga na dapat meron tayong insurance para sa pamilya. At napakadaming pwede nating i-insured tulad ng aksidente, malubhang sakit, sunog o pagkawala ng buhay. Yun yung dapat nating proteksyonan. At bilang isang negosyante, napakahalaga rin na dapat ang negosyo natin ay insured natin. At lagi nating tatandaan na ang pagbuo ng yaman ay napakahalaga. Pero ang proteksyon sa yaman na pinaghirapan nating buuin ay yun yung pinakamahalaga. Kaya habang nagsisikap tayong palaguin yung negosyo natin, huwag nating kalimutan na magkaroon din ng proteksyon ang negosyo natin o pamilya natin o yung buhay natin. Kahit anumang mangyari ay meron tayong nakahandang tutulong sa atin. At kaya ko ito sinishare sa inyo guys, lalong-lalo na doon sa mga baguhan o sa mga bagong nagbabarko o sa mga nagpaplano pa lang sumampa ng barko o magtrabaho sa barko para magkaroon kayo ng idea na napakahalaga parang magkaroon ng insurance. Importante lang ay makahanap tayo ng legit na hindi scam na insurance bago tayo magpa-registered. At yun guys, kung nagbabalak kang kumuha ng insurance, kung nagdadalawang isip ka dahil sa inisip mo na scam, pwede nyo akong i-message dahil meron akong kakilalang insurance agent na legit at hindi scam. Ang kinatatakutan lang naman natin guys sa insurance ay ma-scam tayo tulad nung araw na ang binabayad natin sa insurance ay kusa nating inaabot na cash doon sa agent. So ngayon ito namang agent ay dahil sa nasisilaw sa naipon nilang koleksyon mula sa mga insured, ay hindi nila ito nire-remit doon mismo sa opisina ng mismong insurance. So hindi katulad ngayon na pag kumuha ka ng insurance ay pwede ka nang magbayad kahit saan. Maging online man yan, GCash o bank to bank ay pwede mo itong bayaran. Kaya walang tsansa na ma-scam tayo. Lalong-lalo na dahil sa matibay at stable yung kakilala kong insurance. So guys, kung halimbawa ang nagbabalak kang kumuha ng insurance, pwede mo akong message dito sa messenger ko at ipakilala ko sa iyo yung kilala kong ahente na napaka-stable at napaka-solid at hindi scam. At meron na rin akong mga iilang mga kakilala ko na nai-endorse sa kanya. So kumuha rin sila dahil gusto na rin nilang maproteksyonan ang buhay nila, ang sarili nila, ang pamilya nila pagka nag-retire na sila. At hanggang dito lang guys sa video ko na to, at kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. At kung gusto mong kumuha ng insurance, message mo ako. Ipakilala ko sa iyo yung pinaka-kilalang agent dito sa probinsya ng Naval dito sa lugar namin. Yun lang guys, see you next time. Brum brum, bye!